Baldeman, ang sayaw na yan ay sariling likha ng aking anak upang ihandog at magparangalan sa inyong pagdating. Salamat. Ang sayaw. Isang karangalan kayo, mapaglakas. Muy bien. Salamat po. At ngayon naman, ipakikita ko sa inyo lahat, at sa inyo, Kapitan Baldeman, ang husay ni Gracia sa paghawak ng florete. Kapitan, su permiso. Siga usted. Padre. Manong! Gracias. Padre Morales, Ba't ganyan nasod mo? pakikita raw ni Kapitan Blanco kay Kapitan Valdemar ang natutuhan ko sa kanya. Pagbutihan mo. Oo, Manong. Maswerte kami't makikita namin ang iyong galing. Mapalad din naman po ako sapagkat ang aking kapatid ang siyang puno na inyong konstable. Sana kayo. Bestre? At saka si Padre Morales. Ito, Grupo. Teresa, sandali lang ha. Oo. Pagputi mo ha. Oo, Manong. Manong! Padre Morales. Padre Morales. Tapaberto! Akala, tawagan na niyo. Tato Berto. Tawagan niyo. Tawagan na niyo. Aba, ba't ganito ang sorte ito? May surpresa sa inyo ang inyong pamangkin. Nga. Hindi kayo kumupo kayo. Huwag na, dito na lang. Magkasagati sa ito lang. Talagang mahusay si Gracia. Kapitan, yan ay anak-anakan ko. Kahit ako'y wala na ipagpatuloy mo yung pagsasanay. Opo, Kapitan. At ganun naman si Francisco. Francisco? Francisco, ikaw naman daw. Ayoko sana eh. Baka sabihin nila nagmamagaling ako. Eh, ikaw ang nahihilingan eh. Sige na. Para kang hindi taguhoy ah. Manong? Sige na nga. Kapitan. Munda ka, Francisco. Ilang Blanco! Maribag sa akin mo maibigay ang karangalan upang masubukan ang kakayahan ng iyong disipulo. ¿Por qué no, Kapitan? Con mucho gusto. Diretso.
lumaban ng gusto ito si Francisco. Ewan ko nga ba. Eh, sa palagay ko naman eh, kayang-kaya niya yung bagong kapitan ng yan eh. Kapitan, baka sila magkasakitan. Ang mabuti yata ay awatin na sila. Baka sa kanilang paligsahan ay makahiyaan na. Kapitan, pigilan na ninyo sila. Inaakala kong sapat na inyong pinakitang galing sa Florete. Hindi pa sana roon ang inyong nasaksihan ko ang nakaharap ko eh. May sapat na karanasan upang tumugon sa aking nalalaman. Dinaramdam ko, Kapitan. At hindi ko kayo nabigyan ng kasiyahan sa ating ginawang paligsahan. Sayang. Buhat sa araw na ito ay pinababatid sa lahat na ang buwis na nakapataw sa inyo ay magiging doble sa dati ninyong ibinabayad. At ito ay hindi nagtatangi maging sa mga mahirap. Ito ay sa kautusan ni Kapitang Baldemar. Itikit ito. Soldados, vámonos. Ba, di lahat ng kikitain natin mawilan lahat sa buhay. Paano pang kakanin natin? Kaya nga naman. Eh, tanong natin sa galit sa katambal na Maranal. Huwag kayong padalos-dalos na pagsasalita. Walang mangyayari sa atin yan. Ang mabuti pa, magsiuwi na tayo. Habang pinagmamasdan natin ang babalang yan, lalo lamang susukan ang loob natin. O ano? Kaya kayo. Kaya. Pagod-pagod na ito. Magaling. Tayo na squatter. Marian, tumutol tayo. Tama. Mga sama. Huwag kayong mabahala. Lalakarin natin ito. Ataberto! Ataberto! Bakit? Ano kayo? Maraming tao dumarating. Maraming sinay muna naman yan. O, manda ka na. Pag nagkataon sila nga, ay maghahalong balat sa tinalupan. Sana'y maging sila imunga. Alberto! Alberto! Sino ba kayo? Si Marcos po. Sino Marcos? Ah, si Marcos dyan sa kabilang nayon. Ba? Marcos, kala ko kung sino na kayo eh. Eh, ano ba sadya? Meron sana kami kailangan sa iyo eh. Panik kayo? Huwag na, masyadong napakarami namin eh. Siya, kung kayo na eh, sandali lang at mananaog na ako ha. Ano ba't hating gabi na parito kayo? Malaki yung suliranin ito eh. Si Francisco lang mga kalutas nito. Ano ba may paglilingkod ko sa inyo? Alam mo na maralang malaking buwis na pinapataw sa atin ng bagong kapitan. Napag-usapan nga namin ni Tata Berto ito. Ano ba may tutulong ko sa inyo? Alam mo, ikaw napili namin kintaon upang humarap kay Kapitan Baldemar. Ano naman magagawa ko? Marami kang kaibigang makatutulong. Siya nga, Francisco. Huwag mo silang pabayaan. Alam mo, kung ibabayad pa naman sa buwis ang aming aanihin, wala na kaming makakain. Magugutom ang aming pamilya. At
Alam mo na, pag nagutom ang pamilya, maaari kami makaisip ng masama. Ayan ang huwag ninyong gagawin. Sa tulong ni Don Rufo at ni Padre Simon, makukuha natin sa pakiusap si Kapitan Valdemar. At naniniwala akong sa bagay na ito, higit na makapangyarihan ang pakiusap at tiyaga kesa sa dahas. Lubos ang tiwala namin sa iyong kakayahan, Francisco. Gagawin ko ang aking magagawa. Manong! Manong! Si Gracia! Don Rufo! Teresa! Gracia! Bakit pati kayo napasagsag sa kalaliman ng gabi? Abay, magsusunugan na naman daw ah. Anong sunugan? Aba, may baril pa si Gracia. Manong! Binigla kami to Silvestre. Nakita ko itong mga sulong ito, papunta rito sa inyo Nilusob daw kayo ng masasamang tao at meron pa raw sunugan ng palay ka ni Bestre. Ano ba sunugan ng palay sinasabi ninyo? Katatanim pa lamang. Ano bang kailangan yung mga taong yun sa inyo? Alam nyo, ako po nahirang nilang mamuno sa pagtutol dahil lang sa mabigat na buwis na ipinataw ni Kapitan Valdemar. Kumari po sana, Don Rufo, matulungan ninyo kami ni Padre Simon na makiusap. Magpasyal ka sa bahay at pag-usapan natin. O, narinig na ninyo mga kasama! Salamat! Salamat! Alberto! Maraming salamat! Pagpili ng kinatawan. Salamat. Senyores, mag-inuman tayo sa patuloy ng mabuting pagtitinginan ng Espanya at ng Pilipinas. Halos hindi uminom. Sa palagay ko, mabibigo sila. Kahit maniwaring magtagumpay ang kanilang lakad. Ang asim kasi ng mukha eh. Baka maingay, baka marinig ka. Kapitan, umaasa kami na didinggin ninyo at pauunlakan ang aming pakiusap. Sa kabutihan ng lahat, ay ako na lumulog sa inyo, Kapitan, na ibigin man ang mga mahirap na sumunod sa inyong mga iniutos ay hindi mare, sapagkat wala nang matitira sa kanilang kabuhayan. Dinaramdam ko, Padre. Ang utos ko ay hindi na maaaring mabago. Alalahanin ninyo, Kapitan, ang mabuting pagtitinginan ng Espanya at Pilipinas Anong ibig mo sabihin? na ang pagpataw ng buwis na hindi naman namin kaya ay maaaring magbunga na hindi mabuti. Tinatakot mo ba ako? Hindi, Kapitan. Pinalalahanan lamang kayo. Hindi na kailangan. Nalalaman ko ang aking ginagawa. Alang-alang sa Diyos at sa relihiyong ating itinatatag dito, ay isinasamo ko sa inyo na mag-isip-isip sana kayo, Kapitan. Tingnan ninyo. Mabait man ang mga tao at masunurin, ay maghihimaksik kung ang inyong ipapapasan sa kanila ay napakabigat para sa kanila. Inuulit ko, Kapitan, na ibigin man ang mga taong sumunod sa inyong mga iniutos ay hindi mari sapagkat ang pagsunod ay nangangahulugan ng kanilang hirap at gutom. Pipilitin ko sa sumunod. Ipakikilala ko sa kanila kung sino may kapangyarihan. Buenas noches. Injus. Ibang-iba siya kay Kapitan Blanco, no? Langit at lupa ang diferensya. Eh, paano ngayon? Wala tayong magagawa. O, narito na rin lamang si Francisco yung mauna na akong umuwi sa inyo. Paano po, Tata Berto? Gawang ka ng Diyos. Susunod na po ako sa inyo. Oo. Kumusta ba ang lakad natin, Francisco? Dinaramdam ko mga kasama. Nabigo ang lakad natin. Sa makatwid ay patuloy ang pagpapataw ng mataas na buwis. Oo. Ang pakiusap ni Padre Simon, 10 ni Don Rufo ay nawala ng saysay. At naging matigas ang pasya ni Kapitan Valdemar. Eh, paano tayo na yon? Mamamatay tayo ng gutom. Aba, hindi mo rin yun. Lumaban tayo kung kailangan. Mga kasama, huminahon kayo at huwag natin daanin sa dahas. Sapagkat kulang pa tayo ng lakas upang lumaban. At huwag naman kayo mawawala ng pag-asa sapagkat nangako si Padre Simon, nalalakarin niya ang bagay na ito. Kailan pa? Anin pa ang damo kung patay na ang kabayo? Tayo hindi mga kabayo kundi mga taong may sapat na lakas at talino upang gumawa ng paraan at nang tayong lahat ay mabuhay at makapag-ipon ng lakas hanggang sa maisaayos ang lahat. Ang hinihiling ko lamang sa inyo ay huwag kayong gagawa ng anumang hakbang na sa halip na makabuti lalo makapagpaluban ng ating kalagayan. Tama. May awa ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. O siya, lalakad na ako. Adios. Salamat. Ang hirap nito, Marcos, ay ito. Madali sabihin ang umasa sa Diyos. Ngunit kung nagiyakan ng ating mga anak sa gutom at nag-abdiyan ng ating mga sikmura, ay hindi tayo mabubusog sa pagdarasal. Tama sinabi mo, kaibigan. Simo! Huwag kayo manis. Sandali lang. Ibig ko ay makausap. Tuba. Apat pa. Ano ba kayo, mga baliw?
Naniniwala kayo sa sinasabi ni Padre Simong Diyos. Hoy, nakita na ba niyo yung Diyos na yan? Bakit hindi siya pumanawag dito upang kayo tulungan? Ang sabihin ninyo, nililin lang kayo ni Padre Simon upang sa gayong paraan ay maging maamong kurdero kayo na madaling ulunin ng mga dayuhan. At ano malay ninyo? Pagayang Kapitan Valdemar na yan at yung Padre Simon ay magkasabwat. Kaya tigilan ninyo yung pagsisimba. Kinakausap ko kayo ng mabutihan. Ngunit kung matigas ang ulo ninyo, ay makikita ninyo ang inyong hinahanap. Hindi ko papayagang maulol ang aking mga kababayan. Pagpapapatayin ko na muna kayo lahat. May katwiran yata siya. Sino sa inyo tumututol? No! Mga kustable! Ay na! Hoy! Huwag niyo sasabihin sa kanilang galing kami dito, ha? Oo. Sige. Ay na! Magandang gabi sa inyo lahat. Tila may pulong kayo, ha? Ang lagay yung nagpapalalig lang. Saka kinausap po namin si Francisco, kaya kami narito. Ang mabuti pa ay magsiuwi na kayo. Alam nyo, medyo delikado rito sa inyong nayon. Mahirap na yung walang kasama yung mga babae sa bahay. Oo po. Oo. Sige na kami kasama. Tayo nang muya. May litson! Talagang meron! Magaling! Kaya na lang hinihintay upang makain ang babi daw ni Bastyan. Pwede pa hinihintay natin! Oo, papalabas pa! Pinugbuenas pa! Talaga pinugbuenas tayo! Sarap yan! Sarap yan! Ito! Buisit ka, mainit pala! Hindi mo ba nakikita ka sa baba? Talagang mailap. Umuwi nga yan! Dalo! Bakit ba palagi mo ko iniwanan, ha? Dinala mo ako rito ng laban sa aking kalooban. Kaya wala kang mahihintay sa akin. Wala pala, ha? Huli ka na eh. Matapang ka pa. Talaga? Uy! Halika na kumain! Kumain ka na mag-isa mo. Talaga ba't pinagagalit mo? Iwan mo ako! Bitiwan! Paano? Bakit yung kamay ni Dolorang pinipilipit mo? Yung parang lechon ng pilipitin mo't mabubusog ka pa. Sarap eh. Sige, kumain ka! Ano ba yan? Ba't di kumain? Ano? Para ka na matanda riyan. Bigyan mo nga ako. Bigyan mo nga ba? Hoy, tinan niyo ako ha. Doon nagugutom si Dolor doon. Kaya mo siya magutom. Madinam na.
lumapit dito. Anong gusto mo? Hindi ako makatulog. Ikaw ang naalala ko. Kailangan kitang makausap. Huwag kang lumapit sa akin. Sisigaw ko. Kung ibig mong makalaya yan, makinig ka sa akin. Nakahanda akong tumulong sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Tutulungan kitang makatakas. At ano namang magiging kapalit ng kayong pagtulong? Iniibig kita, Dolor. Ibigin mo lamang ako'y gagawin ko ang lahat. Lumigaya ka lamang. Katulad ka rin ni Imo. Huwag kang magalit, Dolor. Ang akala ko'y gusto mo makatakas kay mo. Maaari ka lang matulog. Bastian! Tulungan mo akong makatakas. At bilang kapalit, ay iibigin mo ako. Manda ka bukas. Pagkaalis din mo. Tulong! Kaming lahat ay alis. Ikaw lamang at si Bastian ang maiiwan. Ngunit huwag ka magtatangkang tumagas, ha? Pagkat si Bastian ay mahigpit na bantay. Tayo na. Ang mga ulol. Ang akala nila ay mapaglalalangan nila ako. Dito tayo bumagtas. Habulin nyo ngayon din. At kalat ka rin ibalik sa akin. Madali! Ayaw ko na! Ano? Kala ko hindi ka maniniwala sa akin, amo eh. May ganting pana ka sa akin, Igme. Ulol! Anong ginawa mo rito? Eh, nagtangkad tumakas eh. Inutas ko na. Sayang. Dapat sana yung mga kamay ko umunta sa kanya. Mabuti na rin. Ang sino mo magtangka magtaksil sa akin ay ayan na sasapitin maging babae o lalaki. Ngunit sayang at napakaganda mo. Kaya't bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Wala! Dali sa kuta at bantayan mabuti! Huwag pabayang tumakas! Patibot, iwanan ng bangkay. At may lakad pa tayo. Handa tayo sa lahat ng oras. Mga bata! Magsenda kayo at may lakad tayo! Wala akong katao-tao ah. Ano kaya nangyayari? Magandang umaga naman. Magandang umaga naman. Magsiupo kayo. Ano po, amo? Ang iyong mga kasama, hindi ba sila magsisimba? Hindi nga po eh. Bakit? Naudyukan po sila ni Mo. Nang hindi raw po pagsimba, ang isang mabuting paraan upang ipakilala ang pagtutol sa buwis.
At ang isa pa po, tinakot sila at binalaan. At ang pagsisimba daw po ay isang kabaliwan. Si Imuna naman. Siya nga po. Siyang mahigpit na kalaban ng ating pananampalataya. Lahat ng paraan ay ginagawa niya upang ang mga taga-nayon ay mailayo niya sa simbahan. Sandali lang, Padre. Francisco, Manong, saan ka pupunta? Diyan lang. Hindi ako Francisco. magtatagal. Padre, kaway mo lahat ang iyong magagawa. Opo, Padre. Pero po, nakaperdo. Mag-iingat ka na. Alam nyo, kung ipagpapatuloy ni Kapitan Valdemar ang pagtatas ng buwis sa atin, ay walang mangyayari. At saka marami nagsasabi riyan na si Padre Simon daw kaalam ni Kapitan Valdemar. Tama ang sinabi ni Aling Mami. Maari. Ba, ito na pala si Francisco eh. Oo, siya nga. Mabuti dumating ka. Butit dumating ka. Magaling Francisco dumating ka. Marami ka makakalutas ng aming suliranin. Bakit hindi kayo nagsipagsimba? Ito nga pinag-usapan namin tungkol sa pagtatas ng buwis ni Kapitan Valdemar. Ang isa pa, itong aking mga anak at ako, ay na magsipagsimba. Ang buwis natin tinututulan ay walang kinalaman sa ating pagsisimba. Kaya, Oo. ngunit binalaan kami ni Mo. Ang pagsisimba raw ay isang malaking kalokohan. Mga tao ito. Bakit kayo napatatangay sa isang taong alam naman ninyo lahat na walang hanggat kundi guluhin ang inyong katahimikan? Isang taong walang ginawang mabuti kundi maminsala sa kapwa. Nalimutan na ba ninyo ang pagkasunog sa inyong bisita? Ang pagpapahirap kay Mang Carlo? Ang paghagupit sa inyo? Ang pagnanakaw? Ang pag-agaw na isang dalaga sa karatig na yon? Ipagpapalit ba ninyo ang pananampalataya sa Diyos kaysa kapasyahan na isang magnanakaw na si Imo? Tama, si Francisco. Ngunit baka kami matulad kay Mang Carlo kung kami magsimba. Huwag kayong matakot. Ako ang bahala. At kung siya mamiminsala, tahasang ako na lalaban sa kanya. At kung ikaw ang aming kasama, kami magsisimba. O siya, tayo na! Tayo na. Tali! Magsimba! Francisco, Padre, mari na kayo makapagmisa. Nariyan ang mga tao. Salamat. Halina kayong lahat sa loob. Pasok kayo. Pagpalain ka ng Diyos, Francisco, dahil sa pagmamalasakit niyo sa Kanya. Wala nga naman, Padre. Halina kayo. Manong, mag-ingat ka sana sa pagpunta-punta mo sa mga baryo, ha? Bakit? Baka kamalin lang ni Imo. Siya nga naman, Francisco. Huwag niyo akong alalahanin. At ikalulungkot ko ng labis ko ano man ang mangyari sa'yo. Hindi pa yung dulot ng Diyos yun, Teresa. Hindi ako mano. Ay, salamat. Yan na. Ano ba, Peglas? Mukhang mainit ang balita mo at nagmamadali ka. Ngayon ko lang tumama ng hula. Andiyan ba si Mo? Oo! Imo! Naku, Imo, nagsilusong na naman ng mga tao upang magsimba. Hugos sila, kitang-kita ng dalawang mata ko. Mga baliw na yan. Kung di nila ibig dalhin ang pangyayari ay silang bahala. Ngunit pagsisisihan ng mga ulo na yan. Batibot, ganda ng mga tao. Nilakad tayo. Hoy! Sino ba sila lahat? Kailangan tayo! Sino? Kailangan tayo! Dali namang sulong. Dali ka magsalo! Tayo na. Wala tayong bahay na ititirang hindi nagliliyap. Susunugin natin ang buong ngayon. Ha? Susunugin ko na ba? Hala, sunugin yan! Ikaw, yan! Tama yan! Kaya kayo! Sunod! Dali kayo, sumulong tayo!
Wala silang parang bula. Susundan ko sila. Mari bang hindi ko sila matakbuhan? Oh, Francisco. Papakamatay ka na ba? At ang isa pa, ang bagay na ito tungkulin ko. Ako ang susunod. Hindi ako babalik dito hanggat hindi ko nahuli si Mo. Patay o buhay. Sapagkat yun ang pangako ko kay Padre Morales. Eh, sasama ako sa nang matulungan kita. Ang tanging maitutulong mo sa akin ay ang bumalik ka sa bayan. Sapagkat pihong nasisiraan na ng loob yung mga yon, ikaw lang makapagbibigay ng lakas loob. Ngunit mapanganib ang susungin mo. Nawawalan ka na yata ng tiwala sa akin. Kayang-kaya ko yan, Simo. Alam ko, Manong. Ngunit sa ganitong panganib, ang gusto ko'y magkasama tayo. Mas lalong mahirap kung tayong dalawa pa mawawala. Niutos ko, bilang kapatid na matanda, umalis ka na. Mag-iingat ka sana, Manong. Tara na! Ha! Sandali lang. Tiyak na dito sila nagdaan. Oo nga, sapagkat sa landas nito mga bagong bakas ng kabayo. Mga kasama! Dito tayo titigil ngayong gabi. Kuring, siyasatin mo mabuti mga paligid. Opo. Madali ka. Hoy, Berto! Yung mga kabayo, dali mo sa kanila mga kasama. Opo. At kayo naman, kumuha kayo ng mga dahon tuyo, mga sangang tuyo. Magsisiga tayo rito. Madali ka! Doon sa banda, tignan mo doon! Kuring! Dito, sa kabila! Ngunit ano? Itiputan nila. Baka tayo malagay sa alanganin. Alam ko, paano mo mahuhuli ang isda kung di mo papahinan? O, kayo dyan! Yung bandarol! Yung mga sanga! Sanga! Yung mga tuyo! Dali dito! O, kayo! Tago natin yung mapaligitan! Dali ka! Bakit kaya wala pa sila? Tahimik na tahimik. Malaki pa init sa apoy. Subo. Handa na mga rifle, pero kulang ang bala. Hindi bale. Patalim na lamang ang gagamitin natin. Kukunti lamang yan. At kayang-kaya natin silang lahat. Subukan natin. Dahan-dahan. Walang kalapis. Sige, batibot. Tayo na kayo. Ayos. Tama na. Antay natin sila makapasok lahat. Wala nang bala! Ha? Wala nang bala! Bala! Bala na ako! Pagkakas ko yan! Teka, bigyan mo akong bala! Wala na eh! Mas maito mo! Saan masusukol tayo? Huwag mo na kayong kikilos at hindi kayo makita! Ano? Nandidinig mo ba ako? Oo! Susuko ka na ba? Hindi mangyayari yun! Marami kami dito! Ay, marami nang nalaga sa atin. Kukunti na lamang tayo. Ulol, lansi ko lamang yon. Marami kami dito! At nakahanda lumaban sa'yo!
Kami higit na marami. Handa rin kami lumaban. Hindi kami babalik sa bayan hanggat hindi ka namin nabibiyag. Nangangarap ka kung inakala mong mahuhuli mo ko. Ito'y sarili kong pook. At pagtatagalan ng labanan, ay talo ka na. Naniwala siya. At ako'y may mungkay sa'yo kung ibig mong mapadali ang labanan. Sabihin mo, Maglaban tayo ng lalaki sa lalaki na walang gagamiting sandata kung hindi itak lamang. magaling sa itak yan, wala kang panalo riyan. Ang sa kanya ay itak, ngunit ang sa akin ay utak. Lol. Sa ilalim ng kasunduan na kapag ikaw ay tagtagumpay, ay magagawa mo ng lahat ng ibig mo sa amin. Ngunit kapag ako ang pinalag, ay makakalaya kami. Ako at ang aking mga tauhan. Mahirap na yung tano. Baka kung ano lamang patibungan iniumang niya sa'yo. Kung sa bagay, totoo ang sinasabi niya. Hindi nating alam ang pasikot-sikot ang bundok na ito. Kung tayo susubo, maaaring marami masawi sa atin. Oo nga, ngunit mahirap. Akong bahala. Lalo naman akong hindi aalis nang wala nangyayari. Mahirap na masukulo ulit ito si mo. Ano ba? Natutulog na ba kayo yan? Tinatanggap ko ang hamon mo! Maglalaban tayong dalawa ng malinisan! Pinagpapauna ko! Kapag ikaw ay nagtangkang gumawa ng hindi nararapat, naririto ang aking mga tauhan at nagmamasid upang ikaw ay paula na ng putok! Huwag kang matakot! Si Imo ay sanay lumaban ng malilisan! Doon kami maglalaban, Batibot. Sikapin mo makarating sa likod ng sukal na yun ng pagapang at doon ko igagawin ang labanan. Alam mo na yung gagawin. Para namang hindi mo ko kilala eh. Maasahan mo! Iwanan mo na itak na yan. Meron ka! Bibigay ko sa kanya. Bumaba ka na! Narinig mo na ang aming kasunduan. Kung ano man ang mangyari, ikaw nang bahala. Magkakaroon kayo ng inyong pagkakataon! Yan ang sinasabi ko sa inyong utak. Iwilan niyo ang inyong bagay! Gumapang ka na. Kapang! Buhay nung dapat natin gawin. Ayan ang kanyang kapatid. Paano? Ipasok natin sa simbahan. Mga kaibigan, tulungan niyo ako. Ipasok natin sa simbahan. Bakit hindi kayo kumikilos? Tulungan niyo ako!
Kinausap ko namin si Padre Morales. Ayaw siya pumayag na ipasok sa simbahan ng bangkay ng iyong kapatid. Tiniwan niya kami. At hindi namin malaman ang dapat namin gawin. Padre Morales! Padre Morales! Padre Morales! Dinaramdam ko, Francisco. Hindi maaaring ipasok ang bangkay ng iyong kapatid sa simbahan. At hindi ko rin siya maaaring bendisyonan. Hindi maaaring ipasok sa simbahan at bendisyonan ang aking kapatid? Hindi. Bakit, Padre? Meron ba siya nagawang pagkakasala? Hindi ba't namatay siya sa pagtupad ng kanyang tungkulin? Hindi ba't kayo ang nag-atas ng tungkulin na nagdulot ang kanyang kamatayan? Siya'y namatay sa duelo. At yan ay ipinagbabawal ng mga kautusan ng simbahan. Mahal sa akin si Tano. At masakit sa loob ko ito. Ngunit hindi ko maaaring labagin ang utos ng Santa Iglesia. Mahal! Anong uri ng tao kayo, Padre? Matapos na kayo pagsilbihan ng aking kapatid mula pa sa kanyang pagkabata, matapos na ibusod niyo siya sa kanyang kamatayan, ay pababayaan na lamang ninyong malibing na parang hayop! Nasabi ko na sa iyong katuwiran. Unawain mo sana ako, anak. Wala akong naunawa! Kayo isang taong walang puso, walang utang na loob. Sayang ang pagsisilbi ng aking kapatid. Ito'y hindi ko malilimot. Balang araw ay pagbabayaran niyo ng mahal ang kanyang pagkamatay. Sisingilin ko kayo ng mahal. Kulang na lamang kayo ng aking patid. Francisco! Minsan lamang makuna ng bus ay nagre-reklamo na kagad. Nakikilo! Baba mga armas! Ha! Ikaw na naman, ha? Napapagustusan po lamang. Sabihin mo kay Kapitan Baldemar na ang mga tayo walang inani at kung meron man ay kulang pa sa kanilang pagkain. Hala! Sulong! Opo. Huwag iwanan yan! Salamat. Marami po salamat. Hala, yakit sa palay. Tayo na mga sir! Hala! Ha! Ha! Sabi nila ay sabihin daw sa inyo na wala silang inani at kulang pa raw sa pagkain. Pinagbantaan pa ho kami. Diablo! Ikaw kumili naman! Kailangan mahuli siya patay o buhay. Naintindihan mo? Opo, Kapitan. Pag kayo nakita ninyo, sabihin niyo sa akin at ako ang babaril sa kanya. Sana naman kayo pupunta! Baba ang mga baril! Yan ang gagawin mo! Wala ka Tama na! Tama na! Naku na! Pagbuhin na naman! Hopes! Kumakas! Dasher! Timo, ano ba iniisip? Ikaw, hindi ko malaman kung paano kita mapahaamo. Para kang ibong napakailat na laging umiiwas sa akin. Huwag mo nang isipin yan. Gaya na nga ng nasabi ko sa'yo, na yamang narito na rin lang, ay mabuting makibagan. Ang totoo ay maligaya na ako dito. Totoo? Bo! Ano yun? Ano ba ita? Yung mga tiga-baryo, na kung kailan lamang ay binalaan natin. Hugos na naman sa pagsimba. At kung ano-ano pang handog ang dala para sa simbahan. Mga walang yan. Eh, hindi ba kailan lamang natin hinangan ng abula sabi wala raw sila maibigay? Hindi nga eh. Makikita nila. Mamayang gabi ay lulusubin natin sila at walang salang daguhin na naman ang pabagsakan na sisi. Tama! Tama na ako sa sumunod! Hala, hindi pa ba na ito? Tegoy, ay si Daldal. Baka may dalang balita. Francisco! Pinagsasabi ng senyorita ko! Namatay ang tatay niya! Namatay si Don Rupo? Totoo ba yan sinasabi mo? Huwag ka na uuwi sa bayan!
Daniel, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Sa bayan. Kasasabi lamang na huwag tayong lulusun sa bayan eh. Nalalaman ko mapanganib. Ngunit may tungkulin ako kay Don Rufo. Maiwan ka kung ayaw mo sumama. Sasama ko. Manong! Francisco! Manong! Soldado! Capitán Valdemar, pinaalala ko sa iyo ang batas ng santuario. Francisco! Padre! Teresa, Ang ital. kaya ako dumalaw. Padre, hindi nararapat ang pagtatanggol mo sa isang kriminal. Ikaw, tulisan! Hindi ka lalabas dito ng buhay. Soldados, guardia ng mga pinto. Ayun ba? Manong, umalis ka na. Tatapayin ka nila. Huwag kayong mag-alala. Walang titilo! Kung hindi, mamamatay kayong lahat. Padre, tignan niyo ang kagagawa ng mga bandidong yan. Tigil ka! Kung hindi, sasabog ang utak mo. Ibaba mo yan! Tagoy! Huwag kayong mag-alala, Padre. Daniel! Ang umilos na masama sa purgatorio mananahali. Tumama ulit! Sakristan! Ang mga susi ng simbahan! Susi daw, among. Susi mo! Ito po. Hagis! Hindi ka kalaban. Patay mo yan. Anong ibig sabihin nito? Upang wag makalabas sa mga gwardiya sibil sa aming pag-alis. Ngunit mapanganib ang ginagawa mo, Manong. Rumi, Baka ng susi. bayamot ako na. Ang tulisan ay kailanman ay hindi gagawa ng mabuti. Dinaramdam ko ang pangyayari, Padre. May araw ka rin sa akin. Hihintayin ko ang araw na yan. Taguhoy. Nakikiramay ako, Teresa. Kinalulungkot ko ang kanyang pagpanaw. Salamat. Francisco, kung talagang minamahalaga mong alaala ng tatay, at mahal mo pa ako, Sa lahat ng sandali, hanggang sa kamatayan. Francisco, ay wag mo na sanang mauulit ang ginawa mo sa bingag. Sa bingag? Oo, Manong. Ayon sa balita, isinalakay daw ninyo ang nayo ng bingag at nilooban pa. Hindi totoo yan. Hindi kami nagagawi ron. At kung sino man ang sumalakay doon, ay isang tao nagpapanggap upang ako ang baksakan ng sisi. Daguhoy, mari na ba tayo malis? Oh, umuna na kayo at susunod na ako. Rumi, labas ang mga bata. Ay na! Sumunod kayo sa akin sa labas! Kinalulungkot ko ang pangyayari, Padre. Subalit ito lamang ang tanging paraan upang kami makalis. Taguhoy! Tayo na! Oh! Mama, susi! Huwag ka mag-alala. Pagawa namin sa labas. Teresa, paalam. Manong, Gracia. Padre Simon, mag-ingat ka sana. huwag kang mag-alala. Kayo na po ang bahala sa kanila. Gracia, Manong. ang mabuti dito na kayo tumira sa kumbento at nang maligtas kayo sa lahat ng panganib. Mabuti nga. Alis na ako.
balak ng taong ito. Nakikita mo. Kung sino man sa inyo ang may sama ng loob sa pagkapatay ko sa inyong puno, ay manaw dito at makapaglaban sa akin. Huwag kayong kikilos! Babayan! Huwag! Hindi ako lalaban, Dagoy! Suko na ako! Dagoy, matagal na naming nalalaman ang iyong talino't kagitingan. Kahit kung iyong mamarapatin, ninais namin sumama sa iyong pangkat. Narinig na niyo ang aking sinabi! Ayaw! Sangayon ba kayo sumama tayo sa pangkat ni Dagoy? Mabuhay si Dagoy! Mabuhay! Mga bagong kasama, kung talagang nais ninyong umanib sa akin, ay nais kong ipaliwanag sa inyo ang patakaran dapat sundin. Nagaya ng sinabi ko sa mga tauhan ni Daniel, na kami hindi mga tulisan kundi mga taong nagtatag ng lakas upang sugpuin ang pagmamalabis ng mga dayuhan. Sangayon ba kayong lahat sa patakarang yan? Kung gayon, magsisama kayo sa amin at may lakad kami. Hala, kunin ng mga kabayo. Opo, hindi. Dali! Ang lakad ni Dagoy ay lakad natin. Manong, tiyak na yan ang pumatay sa Manong Tanaw. Gayon din sana nangyari sa akin. Salamat na lamang sa inyong dalawa at nailigtas nyo ang buhay ko. Tayo na. Tayo na. Biyagay! Hindi po ako ispiya! Ako'y tauhan ni Daguhoy! Wala kami nakikilalang tuloy na kasama ni Daguhoy! Sige! Daguhoy! Dagoy! Besle, bakit ka narito? Pupuntahan kita! Ay, pakawalan yan. Hinuli ng sibil ang senyorita ko eh! Si Teresa? Oo! At ipinahuli ni Valdemar! Ipinahuli ni Valdemar si Teresa! Halika kayo, madali! Gracias! Dali kayo! Ay, mabuti lang sigurado. Tao ako ni Daguhoy yan! Bakit niyo ako dinala rito? Ang isang bilanggo hindi nakapagtatanong. Ikaw ang sumagot sa akin. Saan naroon si Daguhoy? Hindi ba niyo nalalaman na nasa bundok siya? Kung talagang matapang kayo, puntahan niyo siya ron. Mga duwag pala kayo. Duwag! Saan ito? Si Kapitan. Ipasok niyo yung pinahanda ko sa'yo. Opo, Kapitan. Alam mo na ang gagawin mo. Sagli sa malago. Sige. Tignan ko ngayon ang tigas ng iyong loob. Pagbagahin mabuti na umaukit ko ang magagandang matang ito. Mabuti pa isabihin mo na kung saan nagtatago si Daguhoy. Ay, kaya mo! Hawakan mo mabuti. Si Kapitan. Matigas ang ulo mo, ha? Dagoy! Teresa! Magtayo!
Pero mga kalaban natin sa loob. Wala, pakawala na mga bihag. Francisco! Francisco, mahal ko. Tugoy! Salamat at dumating ka. Inaasikaso ko ang labanan sa paligid ng kwartel. Naina! Yan na! Kumalikot! Lalabutin kita! Meron pa bang mga bihag? Wala na po. Buhat ngayon ay hindi na natin kikilalanin ang pamahalaan ng Kastila. Magtatatag tayo ng sarili nating pamahalaan. Mabuhay si Tagoy!